Good day, good afternoon, good evening everyone. So sa video na ito, tuturuan ko kayo about sa basic integral or mas kilala bilang sa integration of algebraic function. Pero before tayo mag-proceed dito sa integration, make sure na master nyo na yung basic derivative. Like for example, magbigay ako ng example dito. Hanapin natin yung derivative ng 3x squared. Yan. Ano ang derivative ng 3x squared? So, ang derivative niyan is, ang gagawin natin, di ba, makikita natin na meron tayong constant multiple rule. So, ibig sabihin, meron tayong 3, then, derivative ng x squared. So, dapat master nyo na to, And then, ang mangyayari dyan is, 3, ano ang derivative ng x squared? That would be 2x. Kasi ang ginawa natin, binaba yung exponent, and then 2 minus 1, which is 1, di ko na nilagay. And then, ang pinakasagot niyan is, 3 times 2, that would be 6x. So, ayan yung derivative niya. Sa integration, guys, sa basic ng paghanap ng derivative, meron tayong 6 na natatandaan, di ba? Meron tayong constant rule, may power rule, constant multiple rule, sum or difference rule, multiplication rule, if I'm not mistaken, and then yung quotient rule. Pero, guys, pagdating dito sa integration, meron lang tayong 4 na kailangan tandaan pagdating sa basic integration. Ano-ano yun? Una, meron tayong constant rule. Ano yung constant rule? Example, integration ng 6 dx, integration ng 3 dx, integration ng 2 dx. From the word itself, constant rule, ano ba yung constant? Ang constant is, ito yung mga numbers, 1, 2, 3, 4, 5, and so on. So, sa paghanap ng integration ng constant, ang gagawin natin is, example, sa una, integration ng 6 dx. Ang sagot niyan, that would be 6x plus c. Next, isa-isahin ko muna guys na bago ko i-explain kung bakit yan yung lumabas. Next, meron tayong integration ng 3 dx. Ang sagot niyan is 3x plus c. Paano pagpalitan ko to guys? Gawin natin tong dy. So, ang integration ng 2 dy is, ano sagot guys? That would be 2y plus c. Nagets nyo yung, yung pagkakasunod-sunod or ano yung pattern? Ang naging pattern lang dyan ay, tandaan nyo kung ano yung variable dito sa dulo. Saan nyo yung variable dito sa dulo? Pagdating sa constant rule, ang gagawin mo lang dyan is copy yung constant and then kung ano yung variable dito sa tabi ng d, copy mo lang, add ka ng c. Dito naman, kung x yan, x pa rin, plus c. Ito, di ba yung constant niya is 2, copy yung 2 and then ano yung variable niya, y, then plus c. As simple as that. Ayan lang. Ayun yung sa constant rule. Next. Pambuka. Ito pala. Next, punta naman tayo sa, ano sabi ko kanina, constant rule. Then, punta naman tayo sa power rule. Ano ba yung power rule? Example, ito yung mga variable na naka-raise to 2. So, example, yung variable na may exponent. Meron tayong x cubed dx or integration ng x squared dx or integration ng y raised to 5 dy. Ayan. Sa power rule guys, ang gagawin natin is meron tayo ditong rule na gagawin. Example, ito, x cubed dx. Ang gagawin lang natin dyan para mahanap natin sa power rule ito i-add lang natin yung exponent. Ito, copy natin yung variable. Copy natin to, yung x cubed. Add lang natin yan ng isa. And then, kung ano yung result niyan, that would be his denominator. So, 3 plus 1 is 4. Tama ba? 3 plus 1 is 4. And then, kung ano yung naging sum niyan, gagawin lang natin siyang denominator. Then, add ka ng c. That's it. Ayun yung sagot. Again, next, meron tayong x squared dx. Ang mangyayari dyan is, again, copy mo yung variable. Then, yung 2, yan yung x squared. Add mo lang yan ng isa dito sa itaas. And then, over kung ano yung sagot niyan. Ano ba yung 2 plus 1? That will be 3. So, magiging 3 to. And then, kung ano yung naging sagot mo
doon sa exponent, i-copy mo lang sa baba, then plus c. Lastly, meron tayong y raised to 5 dy. Ang mangyayari dyan is, copy mo yung y raised to 5, add mo lang yan ng isa, and kung ano yung result niyan, that would be ganun din sa baba. So, 5 plus 1, that will be 6. And then, ang denominator niya is 6 as well, then plus c. Yan lang. Ganun lang siya kadali sa power rule. Again, ang nangyari dyan is, kapag may nakita kayong variable na naka-raise to 2, raise to 3, kung kahit ano pa yung exponent niyan, add mo lang yan sa isa. And then, kung ano yung result nun, that would be his denominator also. Its denominator pala, sorry. So, ayun lang. Then, add ka lang ng plus c sa dulo. Tandaan nyo, sa integration, laging yung, kapag maghahanap ka ng sagot ng integration, meron at meron mag-result yan lagi sa plus c sa dulo. Plus constant. Yan lang. Para mas maintindihan nyo mamaya, gagawa lang ako ng example kung paano natin mahanap yung integration and then with checking. Tandaan nyo guys, ang integration is same siya ng, or also known siya as antiderivative. So, ibig sabihin, kaya ako to hindi binuka kasi hahanapin natin yung integration nito. Kapag hinanap natin ang integration ng 6x, dapat ang sagot niyan is babalik sa 3x squared. Kasi antiderivative nga siya. Example, pag hinanap natin derivative ng isang bagay and then hinanap mo integration nun, babalik at babalik lang siya dun sa dating function. Ganun lang siya. So next, tapos na tayo sa, saan na ba tayo tapos? Tapos na tayo dito sa power rule, sa constant rule. Paano yung constant multiple rule? Pangatlo, constant multiple rule. Haluan ko na to guys ng ng constant multiple rule with power rule. Ibig sabihin, maglalagay ako exponent. Sige. Sa pangatlo or mas kilala bilang sa tawag na constant multiple rule, ang meron lang diyan is meron tayong constant then variable. 'Di ba? Kaya 6y dy. Then integration to ng example, integration ng 3z squared dz. Then integration ng 4x dx. So, sa paghanap ng constant multiple rule, or paghanap ng integration with constant multiple rule, ang gagawin lang natin dyan is, ilalabas natin yung constant outside sa integration. Any constant yan guys any number. Alam nyo naman yung constant, diba? Ito yung mga number, 1, 2, 3, 4, and etc. Ilalabas lang natin itong 6 sa labas ng integration, I mean, and that would be 6, nilabas ko lang itong 6 sa labas, then integration ng y, dy. Ano makikita natin? Power rule. Paano siya naging power rule? Wala naman siya exponent. May exponent yan. Invisible nga lang. Ano ba yung exponent ng y? Di ba 1? Tama ba? So, ang mangyayari dyan is meron tayong 6, then y raised to 1, add mo lang yan sa 1, tama ba? Sige, para hindi masyado malito, lagay ko lang dito sa baba. Lagay lang ako dito ng parenthesis. Then, meron tayong y raised to 1 yan, di ba? Then, plus 1 over, kung ano yung result niyan, that would be his denominator. Or para hindi kayo malito, 1 plus 1, lagay ka na rin dito ng 1 plus 1, then plus c. So, ang mangyayari, meron tayong 6, y raised to 1 plus 1, that would be 6y squared. Then over, ano yung exponent niya? Same lang yan sa denominator, that would be 2, then plus c. Ayan na ba yung final answer? Hindi pa. Okay. Bukain ko lang to. Hindi pa to yung final answer guys. Copy ko lang yung nasa baba Ang gagawin natin dyan is i-simplify natin yung term. So, cancel. Pwede ito makancel. Tama ba? Kasi ang 6 pwede ito maging 3 kasi 3 times 2 is equivalent to 6. So, meron tayong 3y squared plus c na final answer. Ganun lang siya kadali. Ang ginawa lang natin, nilabas lang natin tong constant sa labas ng integration. And then yung naiwang variable, tignan mo kung yung exponent niya. Ano ba yung exponent niya? In this case, meron tayong 1. Alam naman natin kanina dito sa pangalawa,
meron tayong power rule na kung saan i-add lang natin yung exponent and kung ano yung result ng exponent na iyon, that would be his denominator also. So, next, proceed tayo sa pangalawang example. Ito, yung 3z squared. Pwede nyo i-post yung video and kayo na mismo magsagot kung gusto nyo. Yan, dz. Ito, ang 3z squared dz. Again, tandaan nyo, constant multiple rule. Lahat ng constant, ilalabas natin sa integration. That will be 3 integration ng z squared dz. And then, meron na tayong power rule sa loob. So, copy lang yung 3. Then, ang 3z squared, lagay lang ako dito ang parenthesis. Ang z squared, ang integration ng z squared, that will be z raised to 3 over 3. Then, plus c. Nagets ba yun? Medyo shinortcut ko lang agad ng konti Ang ginawa ko lang, yung power rule, z squared, add mo lang yan ng isa, that would be 3. And then, kung ano yung result nun, that would be his denominator also. So, ang rule lang dyan is add mo yung isa, sa baba niyan, 2 plus 1 din. Kasi, yun nga. So, pwede natin ito i-cancel sa labas, yung constant. That would be z raised to 3 plus c. Ayun yung final answer. Lastly, sagutan pa ba natin yan? Sige, sagutan natin. Before tayo mag-proceed sa number 4, magbibigay lang ako ng isang example sa number 4. Okay, meron tayo ditong integration ng 4x dx. Again, constant multiple rule. Labas mo yung constant sa labas ng integration. May matitira tayong x dx. And that will be 4. Lagay ka ng parenthesis. Copy yung x. Ano yung raise niyan? Raise to 1 yan, di ba? So, 1 plus 1, that will be 2. Over, ano yung exponent niya? So, 2. Then plus c. Pwede natin itong ma-cancel. Kasi, yan, simplify lang natin. That would be 2x squared plus c. So, ito yung final answer. Ganun lang siya kadali. Lastly, guys, pang-apat, meron tayong tinatawag na sum or difference rule. So, sa pang-apat, sum or difference rule, example, meron tayo ditong 5x squared plus 2x yan, dx. Ayan lang. Kapag sum or difference rule, it's either plus or minus yan, Yan, plus or minus. So, in this case, gusto ko plus. Ang gagawin lang natin dyan is, paghiwalay lang natin itong dalawa. Yun lang siya kasimple. Paano? Hiwalay mo lang yung integration niya. That would be integration ng 5x squared, copy mo yung dx, plus integration ng 2x dx. Diba? Pinaghiwalay ko lang tong dalawang term sa ating question. Yung 5x nandito, yung 2x nandito, pinaghiwalay ko lang integration. And then, makikita naman natin na pwede itong ma-integrate yung dalawa. Tama ba? Kasi meron tayong constant multiple rule, and kapag nilabas natin yung constant, ang matitira is yung power rule. So, sorry guys, medyo minamadali ko lang. Kasi medyo basic lang naman talaga itong basic integrate. Kaya nga tinawag na basic Kapag medyo nahihirapan, okay lang naman kahit na medyo nahihirapan sa integration, make sure na kabisado nyo talaga or master nyo na paghanap ng derivative. Kasi same lang naman sila ng format or same lang naman sila ng rule, medyo. Kasi meron tayong constant rule, ang power rule, constant multiple rule, sum or difference. Kung tutuusin nga, mas konti lang dito sa mas konti lang sa integration kasi dun sa basic derivative, meron tayong anim, meron pa tayong quotient rule, meron pa tayong multiplication rule. Pero dito wala. 4 lang. Meron lang tayong constant rule, power rule, constant multiple rule, at meron tayo lastly na sum or difference rule sa basic integration. So again, ano ba example natin kanina? Meron tayo ditong 5x squared ba yun? Plus 2x, diba? dx. Ang gagawin natin dyan, medyo lilitaan ko lang yung sulat konti na lang pala yung space. So ang gagawin lang natin dyan, so meron tayo ditong 5x squared dx plus integration ng 2x dx. Pinaghiwalay ko lang yung dalawa. Pang same lang naman yung sa derivative, di ba? Hiwalay mo yung dalawa kapag sum or difference. And then, makikita natin na magkahiwalay na to. Dito, makikita natin, pwede natin siyang gamitan ng constant multiple rule. Ang mangyayari, lalabas yung 5, integration ng x squared dx, plus, sa kabila, constant multiple rule din kasi meron tayong constant sa variable. So, yung constant, labas lang natin sa integration. Ang matitira is yung integration ng x dx. And then, integrate.
Power rule na siya, di ba? So, meron tayong 5, copy yung 5, x squared, so plus 1 mo yan. So, meron tayong x raised to 3 over 3 plus, copy yung 2, x raised to 1 plus 1. So, meron tayong 2 over 2 plus c. So, pwede natin itong ma-cancel sa kabila, bawal. So, ang final answer natin, that would be, ang final answer natin is, sugo nga ito, wait lang. Final answer natin is 5 over 3 x cubed plus x squared plus c. Yan. Pag na-familiarize na kayo or kabisado nyo na or memorize nyo na yung basic integration rule, yung constant rule, power rule, constant multiple rule, saka yung sum or difference rule, pwede na tayong mag-proceed. Bakit? Or paghambingin natin tong integration or mas kilala sa antiderivative dito sa derivative. Ano yung connection nila sa dalawa? Kasi guys, kahit mag-double tawag dito, magduda ka sa sagot mo sa integration, magagamit mo siya or malaman at malalaman mo kung tama yung sagot mo. Hindi by photomath, hindi by anything up, pero makikita mo yan by using derivative. Paano yung ang gulo ng sinasabi ko, no? Gawin ko na lang ito, guys. Ang kinalaman or ang relationship ng antiderivative or mas kilala sa integration saka sa derivative or differential kung tawagin. Di ba ito yung original function natin? Ito yung original function. So kapag hinanap mo yung derivative niyan, ito yung magiging result. Pero kapag in-integrate mo to, babalik at babalik siya doon sa pinaka function niya or sa original function. Paano? Di ba kanina hinanapan natin ito ng derivative? Try naman nating hanapan to ng integration, guys. Ano ang integration ng 6x dx? Ito. Ang integration ng 6x dx, gamitan natin siya ng 4 basic rules. Ano makikita natin sa una? Makikita natin na isa siyang constant multiple rule kasi meron siyang constant sa variable. Labas lang natin tong constant sa labas ng integration, that will be 6. Integration ng x dx. Tama ba? And then, copy lang natin tong 6. Meron tayong x, di ba? Raised to 1 yan. Plus 1 over 1 plus 1. Kinapit ko na lang to. Plus c. And that would lead us to 6 x raised to 2 over 1 plus 1. That would be 2 plus c. Final answer? Hindi pa. So, meron tayo dito. Pwede natin itong makancel. And that would be 3x squared plus c. So, di ba? Tama lang yung sagot natin. Eh guys, bakit may plus c? Di ba sabi ko kanina, lahat ng integration may plus c? Eh bakit sa original function wala namang plus c? Di naman siya kasi kailangan ilagay, guys, dun sa derivative. Bakit? Ano ba yung derivative ng constant? Sige, lagyan natin siya ng plus c. Ito, lagyan natin siya ng plus c. Ano ba ang derivative ng any constant? Any number? Di ba 0? So, magiging 6 plus 0 lang, 6x plus 0 lang yan. E di, ilalagay mo pa ba yun? Ilalagay mo pa ba yun dito sa derivative? Hindi na. Kasi, ayun nga. Any number, kapag hinanapan mo siya ng derivative, that would lead to 0. Pero sa integration, ang final answer natin, laging may plus c. Yun lang. Di ba, bumalik siya sa dati. Ngayon, since alam nyo na yung pinagkaiba or ang relationship ng derivative, antiderivative, or integration, and alam mo na rin ang 4 na basic rules of integration or mas kilala bilang sa integration of algebraic function, ngayon, bibigyan ko kayo ng sample problems.